Mary Zapata, ang Pangulo po ng Confederation of Truckers Association of the Philippines. Good morning po, Ma'am Mary. Mr. Ted, Miss BJ, morning sa lahat ng taga-subaybay. Good morning. Magandang umaga, Tita Mary. Maraming salamat nga po sa pagpayag sa interview natin ngayong umaga. Ito pong bagong memorandum na inilabas nga po ng LTFRB kung saan uunahin po ang mga trucks at mga bus at ang first implementation will be in Metro Manila. Ano po ang reaksyon ng inyong grupo? Nakita nyo na po ba yung memorandum na ito? To be honest, wala pa, hindi pa namin nakita yan. Pero it is surprising kasi mayroon kaming pakikipag-meeting sa kanila at saka sa LTO para bakit parang hindi nag-a-align ang kanilang mga direktiba, no? Ang huling meeting namin with ASIC Bigor Mendoza, same yung posisyon na kailangang ma-professionalize, magkaroon ng ganap na kaalaman ang driver para maiwasan ang mga aksidente. Pero walang sinasabi doon sa huling pag-uusap namin na magbabayad na naman ng 2,000. At para bang sinasabi ng LTO na kami like for example, si TAP, kami ang nakakaalam ng knowledgeable person na po pwedeng mag-drive. Like for example, yung pahinanti namin. Kung pahinanti na siya ng truck namin for the longest time, say 5 years, 3 years, for sure yon marunong na yung mag-drive at hihingin namin ang conforme ng driver kung pwede nang pagkatiwalaan. Ang sasabihin ng driver, okay na. Sa sitwasyong ito ngayon, Chacha at saka Mr. Ted, napakarami ng problema namin sa driver. May malaking shortage, walang trucking industry, walang truck operator ngayon na may kumpletong driver. Bakit? Napakahigpit kasi ng kanilang mga galawan dyan sa LTO at LTFRB. Pagka ikaw pag ikaw nagkaroon ng violation at hindi namin alam kung ano talagang violation. Isang halimbawa simple, wala ka lang dalang original OR ng registration at OR ng LTO pag may operation sila. Ang inyong driver ay i-apprehend. At ang kalimitan dyan, kaya natatakot na ang driver is, pag naroon sila ng apprehension na ganyan, mayroon din may risk at hindi ka kaagad easily makakakuha ng renewal and worse, sinususpend nila ng 1 month, 2 months. Paano ngayon ang kabuhayan ng driver? Paano rin makakatakbo ang truck kung walang driver? Mhm. Kaya dami na po pwedeng mapag-usapan, maayos, huwag lang lagi ang nasa isip nila penalty, huwag lang lagi ang nasa isip nila dagdag na bayarin ng mga operator at driver. Sa pagkahirap-hirap ng sitwasyon ngayon ng buhay, sa araw-araw na namomonitor ko sa inyo, ang 2,000 ay malaking halaga para kahit kanino man. Hindi yan binabaliwala. Mayroon pa kaming hinihiling sa LTFRB na napakatagal na at nakipag-usap na kami at nagkaroon na kami ng agreement in principle na sinasabi nila na yung aming hinihiling na ma-exempt kami para doon sa pagbabayad ng insurance. Yeah, 3,000 something na intended yun sa passenger sa PAMI. Ang sabi nila, they will just come up with a memorandum circular na hindi kailangang ma-exempt ang trucker dahil hindi naman kami passenger-bound truck, no? Pero hanggang ngayon, 1 taon na ang nakalipas, wala pa kaming makuha-kuhang memorandum circular para magkaroon ng effectivity yung aming pinagkasunduan. Pero doon naman sa LTO, although marami din sa talaga riyang, siyempre hindi yata ma-perfecto ang operation ng isang agency, naging usapan namin ni ASIC Bigor na magpagagaanin
ang mga requirements tungkol sa pag-hire ng mga driver at bibigyan nga kami ang CTAP ng authority ng mag-organize, mag-form ng parang yung sinasabi ni Mr. Ted na eskwelahan ng mga driver at i-accredit nila at kami na ang mag-train at basta may certification coming from the employer na member ng CTAP or mayroon na kaming nakuhang certification from TESDA, madali na nilang i-accredit. Oo. Sige. Bigyan na- Oo. Sige. Bakit biglang may ganito na naman? Ano ba ito? Oo. Tita Mary, medyo napuputol ka lang ha. Miss Mary, ganito po. Balikan natin ito pong dito muna tayo sa issue po nitong bagong ipatutupad nga ng LTFRB na uunahin po kasama kayo, yung grupo ng mga truckers. Doon po sa binabanggit nyo kanina, nagulat kayo, may usapan kasi hindi kasama na may pagbabayad na magaganap. Kailan po yung usapan na yan? And doon sa usapan ninyo, sino mga stakeholders pa ang kasama bukod sa inyong mga truckers? At ano mismo yung napag-usapan doon? Bakit po kayo nagulat ngayon dito sa memorandum? Kasi yung huling pag-uusap namin siguro mga 2 months ago with LTO, ang sinasabi ng LTO, hindi na, kasi alam na nila ngayon because we have brought to their attention yung pinakamalaking problema namin sa driver. Malaki ang shortage because yung sobrang strict implementation of how to get the license of with articulated 8, no? Yung 8 kasi yung aming mga truck, ang aming mga driver, hindi pwede yung 3, 4. Dapat ang articulation 8. Oo. So, So, yun ang padadaliin at yun nga, kagaya ng sinabi ko, so long there is a certification from the operator at mayroon TESDA certification, ayun, hindi na patatagalin, hindi na mag-iintay kami ng 4 years maturity para makapag-8 ang mga driver. Pero at saka yung huling pakikipag-usap namin sa LTFRB, walang ganyang na-mention. Ang sinasabi nga pa sa amin para makatulong at makagaan sa gastusin ng mga operator, mai-extend kami sa PAMI na dahil nga hindi naman kami passenger carrier. Opo. Okay, sige. So, Ma'am Mary, una, walang question sa magandang adhikain nitong sinasabing memorandum na ito, di ba? No question, no? Totoo, Ted. Okay, sige, that's one. Wala ho tayong debate doon. Ang question dito ay yung babayaran noong dadaan doon sa seminar sa isang accredited na driving school ng LTFRB. 2,000 piso ito. Kayo po as an example, ilan po ang drivers ninyo ngayon at pahinante sa inyo pong tracking? Sa kumpanya namin, kami, we are operating more or less 60 units. So Okay. we have 60 drivers and 60 pahinante. Okay, But sige. But our unit is more than 100 units. Hindi lang na patakbo dahil wala kaming driver. Opo, yung nga So, din po. Problema. Opo. Yun din nga po ang concern ninyo, no? Kasi nga mahirap maghanap ng driver na kwalipikado, no? Diyan sa inyong industriya, maging sa mga bus companies na malalaki, mahirap din ipagkatiwala mo yung pagkamahal-mahal na bus at buhay ng mga pasaherong yan sa kung kanino lang. Sige po. So naunawaan po natin yan. Ang concern po dito ho ninyo ay yung babayaran po na 2,000 piso. Kung pati pahinante po dito, 4,000 kaagad dito. Yan po ang concern natin. Sige. So ano po ang balak niyong gawin ngayon in the light na dito po sa memorandum na pinirmahan po nitong buong board ng LTFRB at ito po ay mayroong petsang 8th of November. Sabi po dito, this will take effect immediately upon its publication in the official gazette, etc. So November po ito, ngayon po ay Marso na malamang po ito ipatutupad nila. Anong balak niyong gawin? Alam mo, Mr. Ted, nakakalungkod yan. Bago nag-tender ng resignation ang ating DOTR, previous DOTR Secretary, mayroon pa kaming last-minute meeting with the Secretary na nandun ang LTFRB. And not even a mention of that or even a hint of that, walang nabanggit yun dahil sinasabi nga noon ni Secretary Bautista,
ano ba ang mga problema niyo sa LTFRB, sabihin na nga ninyo. Pero sinabi namin, sinagot kami, pero yung itong ini-impose nilang ito na planado, not even a single hint of word na sinabi sa amin na magkakaroon ng ganito. Sa pagkakataong ito at nangyari itong ganito, alam mo, ang 4,000 kahit saan mo tingnan ay talagang papansinin at papansinin ng mga operator. Malaking bagay yan. So siguro kami, magkakaroon kami ng special board meeting ng mga director at we will come up with a position and we are going to submit with the LTFRB and to the office of the new DOTR Secretary. Okay, sige po. Most likely talagang klaro sa inyo pong sinasabi na hindi kayo nakonsulta dito. Nagkaroon kayo ng consultation on other matters but dito ho sa bagay na ito, wala kayong consultation. Wala. Klaro yan, 3 beses, wala. Ma'am Mary, opo, ma'am, ito pong, itong pagpapatupad na ito, again, magandang adhikain. Hindi ho matatawaran ito kasi nga safety ng lahat. Kung kayo po, ano ang suggestion po ninyo ulit? Para ho naman baka nakikinig ngayon si Secretary Dizon habang naghahanda, patawid nga po ng kanyang tatahaking landas papunta sa kanyang opisina this morning. Ano po ang inyong suggestion po dito? Kung ito pong adhikain, ano maaari nyo pong suggestion para sa inyong mga chuper? Masiguro lang po na itong nanditong listahan na dadaanan po ng seminar nila ay ma-accomplish ninyo. Alam mo, Mr. Ted, kung magiging valido lang yung pinag-usapan namin sa office ni ASEC Bigor Mendoza, yung magiging proseso kung paano magiging madali ang pagkuha ng lisensya, we agreed in principle already. Una, wala kaming pinag-uusapang additional expense. Ang sinasabi niya, basta yung financing nyo or anybody else na pwedeng nyong ipagkatiwala ang inyong truck at isi-certifika ninyo na qualified or i-enroll natin sa TESDA at ang TESDA naman ay nag-i-encourage na libre lahat yon, may allowance pa daily. Okay na yun. Tapos kami ay i-recognize ng LTO, pupunta sila sa aming garahe at doon train makikita nila, iti-test nila kung talagang sinasabi yung namin ay totoo na allowable na yung mag-drive, and that is it. Wala na kaming usapang additional gastos, patatagal pa yung maturity ng pagkuha ng lisensya. Okay, opo. Sige po. So klaro yan. Kung maaari, kapag po yung mga fleet, magkanya-kanya kayo ang magbibigay ng seminar taga-TESDA. Para kayo mas makatipid pero ma-accomplish po ang parehong adhikain. Ma'am Mary, ganito po, kasi ako po yung aking lisensya, personally, ay professional, ang aking lisensya. So, doon sa aking dinaan ng renewal, yung aking eksaminasyon, di ba? Itong nandito kasi na mga sinasabing dapat mong daanan na refresher course ay dinaanan mo, pati yung road rage na yan, kasama yan doon sa iyong eksaminasyon. So, kumbaga, lumalabas dito, kung ikay professional driver's license holder, ang renewal mo, 5 years or 10 years. So lumalabas talaga, baka na nalilimutan mo naman, so kinakailangan mo ng refresher course, para paalalahanan ka lang. Sige, so ito pong mga programang ito, kaninyo, kaya naman kung bibigyan lang kayo ng pagkakataon ng TESDA at aaprubahan ng LTFRB, kasi sila ang implementing agency dito, na kayo na po ang gumawa ng lahat ng ito nang hindi na kayo gumasta pa. Pero Mr. Ted, hindi ka ba nagtataka? Bakit LTFRB ang mag-implement ng ganitong palisiya? Hindi naman sila yung nag-i-issue ng lisensya, kundi LTO. Bakit? Anong motibo ng LTFRB? Ma'am, hindi po ako nagtataka. Sorry. Diba? Sorry po ma'am, napatawa ako sa tanong niyo. bakit sila yung mag-i-implementa ng mga ganito? Hindi naman sila yung magdi-determine ng kaalaman ng driver at kaalaman ng sino mang individual kung capable to the, kundi LTO. Ma'am, kasi po sila nagbibigay ng franchise. Yung
yung requirement for having the franchise, properly complied namin yung lahat eh. Mm. So kung franchise sa inyo dito, ay yun ang requirements nga ng bawat bawat entity na humihingi ng prangkisa. So natataka kayo kung bakit LTFRB. Para, di ba, parang hindi mo ma-reconcile, ikaw bilang eksperto ka na sa mga pagsusuri ng issue. At pinakamagandang opinion na masasabi mo para sa amin as a guidance. Ma'am, ako po kasi presumption of regularity, that's one, di ba? Opo, wala namang question doon kasi nga magandang adikain and then presumption of regularity because ang total ho na may kumbang jurisdiction sa inyo, pati mga bus, TNVS, taxi, ay LTFRB. So yung po sinasabi natin na magtataka ka, bakit naman kayo hindi LTO? Yan po'y valid question at magandang itanong yan kay Secretary Vince. Di ba ma'am, ano po? Bakit? Tsaka kung ito ba'y alam niya at kung properly consulted rin dito ang LTO. Ano po? Kasi ngayon, ang LTO ang nagbibigyan ng accreditation sa mga driving schools, right? Sila ito. Yes. Okay. Pero this time, pati LTFRB magbibigyan ng accreditation sa driving schools. Oo nga eh, parang magiging dalawang tasa mo na kape sa umaga. Boss Max 3 Coffee. Si Ma'am Mary talaga, oh. Oo. Anyway, sige po. So Ma'am Mary, kasi magbabalita na kami. We will leave our line open po sa ating ugnayan kasi we will try to reach the good secretary to get his reaction on this. No? Bagamat meron din po siyang na-appoint na user yata for road transport. Ma'am, doon po sa binabanggit yung meron na pong usapan kayo tungkol sa exemption ninyo doon sa dagdag insurance para sa mga pasahero. Sino pong inyong kausap para po pag nag-follow up po kami sa kanya, mabanggit po namin ito. Sino po inyong nakausap po at sila ba nakapag-commit na? Yes, no less than the chairman. Guadis. Okay. Opo, sige. Sige po, kung aming makakausap po si Secretary Dizon o kaya po mismo yung kanyang newly appointed na Land Transportation USEC. Sige po, so Ma'am Mary, baka nakikinig ngayon si Secretary Dizon kasi nga nabanggit sa amin isang araw po na nanonood raw po sa atin habang naghahanda siya papunta po sa kanyang opisina. Ano po yung mensahe sa kanya? Good morning, Sec. Actually, we have a letter prepared that we wanted to get a meeting or appointment with him in his free time. Hindi lang namin maipadala kaagad dahil alam naman natin na bago pa siya and we know how hectic his schedule. Pero with this, sa pangyayaring ito, ay baka maobliga kami na maipadala na ngayon or bukas para more or less he has a reference of how to coordinate with LTFRB. Okay, sige po. So ma'am, muli kaming tatawag Ma'am Mary ha at salamat po sa inyo pong ibinigay pong panahon sa aming pong programa. Thank you po ma'am. Salamat. Apo, thank you. At amin pong ipo-forward sa inyo itong kopya po ng memorandum na ito.